Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Chris Abanador at shoutout kay Romel Giacao. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Malapit nang makarating si Master Ken. Napansin niya na si Lin ay nakatingin sa kanya. Ngumiti si Master Ken kay Lin. Nang makarating si Master Ken kung nasan si Lin, agad-agad niya itong kinamusta. Anak, kamusta ang inyong pagsesenay ni Vin? Hindi ka ba naging mahigpit sa kanya? Ngiting sabi ni Master Ken. Nag-aalalang sumagot si Lin kay Master Ken. Ama, naging maayos naman ang aming pagsesenay. Hindi pa napapansin ni Master Ken na wala si Daryl sa pagsesenay. Mabuti naman kung ganun. Nasan nga pala si Vin? Gusto ko itong makita at makausap. Maaari mo ba itong tawaging saglit, anak? Hindi sumagot si Lin saglit at ito ay sobrang nag-aalala. Oo, hindi hinayaan ni Lin na makapasok si Master Ken sa lugar ng pagsesenay. Agad-agad niya itong sinalubong sa labas. Ama, si Vin ay masyadong abala sa kanyang pagsesenay. Ang Vin na iyon ay may pag-uugali din, ama. Kanina lang habang siya ay nagsesenay may nais sana akong sabihin sa kanya. Ngunit ito ay hindi nagpastorbo sa akin. Kaya ito ay aking inunawa na lang, naramdaman ko kasi ang kanyang focus sa ginagawa niya. Kaya ama, ang inyong utos ay hindi ko masusunod. Ayaw ni Lin na malaman ni Master Ken na wala sa loob ng pagsesenay si Daryl. Dahil kanina lang nagpaalam ito kay Lin, napupunta na ito sa kanyang kubo para magpahinga. Agad itong pinayagan ni Lin, dahil sa isip ni Lin ay makakabuti nga wala muna si Daryl sa pagsesenay para din siya ay makapag-focus. Kumamo ng ulo si Master Ken. Ganun ba, anak ko? Nakakatuwa naman kung ganun. Masyadong abala pala si Vin sa binigay mong pagsesenay sa kanya. Bigla nagtanong si Lin at gusto ibahin ang ihip ng hangin. Ama, bakit nga pala kayo nandito? Sinabi niyo sa akin na gusto niyo muna makapag-relax at ako muna ang bahala dito sa lugar ng pagsesenay. Anong dahilan bakit kayo napatungo dito? Nakangiting tanong ni Lin. Agad-agad itong humawak sa braso ng kanyang ama. Halika ama, maglakad-lakad muna tayo. Gusto ko muna magpahinga saglit. Tama na isip ni Lin na libangin si Master Ken para tuluyang hindi ito pumasok sa lugar ng pagsesenay. Dahil kapag nangyari ito, malalaman ni Master Ken na siya ay nagsisinungaling dahil sa loob ng pagsesenay ay walang Daryl ang nasa loob. Naglakad ang dalawa, at habang naglalakad ito sumagot si Master Ken kay Lin. Kaya ako nandito dahil gusto ko talaga makita kung ano na ang ginagawa niyo sa pagsesenay. Gusto ko din sana kamustahin si Vin kung maayos ba siya sa iyong pagtakuro. Nakangiti ito kay Lin. Ama, wala ba kayong tiwala sa anak niyo? Ginagawa ko lahat para makapagsanay si Vin ng maayos sa aking pagtakuro. Kaya hindi mo na dapat ito isipin pa, dapat kayo ay nagre-relax ngayon. Tumawa si Master Ken. Haha, Lin, syempre may tiwala ako sa anak kong babae. Tulad nga ng sinabi mo, masyado abala si Vin ngayon. Kaya iyon ay mabuti. Napabilib mo ako, Lin. Nakangiting sabi ni Master Ken. Dahil sa isip ni Master Ken, magkakaroon ng problema ang dalawa sa pagsesenay dahil hindi sila magkasando, lalo na si Lin ay may pag-uugaling mabangis kay Daryl. Kabilang panig, sila Daryl at Yui ay nakarating na sa lugar ng waterfalls. Nandito na tayo, Miss Yui. Si Yui ay hindi nakagalaw saglit sa kanyang nakikita. Wow, napakaganda ng lugar na ito. Tama ka nga, Ginoong Vin, ang lugar na ito ay masyadong tahimik at napakaganda. Simula bata pa ako, hindi ko naisip na may ganto palang kaganda sa aming lugar ng mga elf. Napakaswerte mo, Ginoong Vin, dahil ikaw palang ata ang nakakatuklas nito. Tumawa si Daryl kay Yui. Hehe, Miss Yui. Hindi lang ako ang nakatuklas na ngayon. Dalawa na tayong may alam ng lugar na ito. Kaya kung gusto mo mapag-isa, maaari ka pumunta dito para mapag-isip.
Sabi ni Daryl kay Yui. Nanabik si Yui sa kanyang nakikita. Halika Ginoong Vin tayo na, gusto kong lumublob sa tubig na para bang ito ay nakakabigay ginhawa sa katawan. Tumakbo si Lin at agad itong lamusong sa tubig. Habang si Yui at masayang nasa tubig. Si Daryl ay masaya din sa kanyang nakikita. Ang reaksyon ni Miss Yui ay nakakatuwa na para bang bumalik ito sa pagkabata. Ang kanyang taglay na ganda ay mas lalong lumabas. Napansin ni Daryl ang katawan ni Yui. Dahil sa basa nitong damit ay bumakat ang magandang katawan nito. Nagulat si Daryl at nagmangha sa kanyang nakita. Ang taglay na katawan ni Yui ay sobrang perpekto sa pagkahubog. Hindi lang pala maganda itong si Miss Yui. Ang kanyang katawan ay sobrang perpekto. Nakatingin si Daryl sa katawan ni Yui. Ginoong Vin, halika samahan mo ako. Hindi naririnig ni Daryl ang mga salita ni Yui. Na para bang tumigil ang mundo niya at ito ay nakatingin lamang sa katawan ni Yui. Ginoong Vin, sa ilang sigandong hindi sumagot si Daryl. Bigla itong nahimasmasan. Ginoong Vin ayaw mo ba maligo? Nako napakamot si Daryl ng ulo. Miss Yui nandyan na. Pumunta si Daryl sa tubig kung saan nandun din si Yui. Napakaswerte ko Miss Yui. Dahil nakita ko ang lugar na ito. Lalo na ngayon na may kasama na ako maligo sa falls na ito. Ngumiti si Yui kay Daryl at sinabi, "Salamat Ginoong Vin, dahil dinala mo ako sa lugar na tulad nito." Lalong lumaki ang paghanga ni Yui kay Daryl. Hinawakan nito ang mga mukha ni Daryl na para bang gusto nitong halikan ang labi ni Daryl. Nagulat si Daryl saglit, at hindi na ito nakagalaw pa. Dahil sa pagkabighani ni Daryl sa katawan ni Yui, ay nais din ni Daryl na halikan ito. Nang maghahalikan na ang dalawa, may isang palaka. Ang biglang dumaikit sa braso ni Daryl. At ito ay nakita ni Yui. Nako, Ginoong Vin, Kadiri, Kadiri. Nagwala si Lin at agad tinulak si Daryl. Nakita ni Yui ang palaka na ito at sobra itong natakot at nangdiri dahil sa nangyari na itulak niya ng malakas si Daryl. Agad na nagulat si Daryl sa nangyari. Nako nakakahiya ano ba ang ginawa ko, hinayaan kong mapunta kami sa gantong sitwasyon. Na para bang mabigla din si Miss Yui sa nangyari. Nakita niya siguro na ako ay nakapikit na at handa na siyang halikan. Tuldok, nahihiya si Daryl sa kanyang sarili. Naisip niya ayaw ni Yui ang nangyari. Ginoong Vin, paumanhin na Kadiri kasi. Nag-aalala parent si Daryl. Bakit ba nang didiri si Miss Yui? Kadiri ba ako sa kanyang paningin bulong ni Daryl sa kanyang sarili? Naisip na lang din ni Daryl na humingi ng paumanhin kay Yui. Paumanhin din Miss Yui. Hindi ko hangarin na halikan ka. Pagpasensyahan mo na ang aking ginawa. Huwag ka naman diri sakin, hindi na ito mauulit. Nang marinig ito ni Yui, agad ito bumalik sa kanyang sarili. Ginoong Vin, kadiri talaga pero mali ka sa iyong iniisip. Ang kadiring sinasabi ko, yung palaka na nasa braso mo. Ayan sa braso mo may maliit na palaka. Hindi ito naramdaman ni Daryl na may palaka pala sa kanyang braso. Dahil kanina lang hinawakan ni Yui ang kanyang muka. Akala niya ang isang kamay ni Yui ay nakahawak sa kanyang braso. Gad tinignan ni Daryl ang palaka sa kanyang braso. At ito ay napatawa. Hahaha palaka pala ang sinabi ni Miss Yui na kadiri. Akala ko ayaw niya na mahalikan ko siya at ito ay kusang umiwas dahil sa pandidiri sakin. Tumatawa si Daryl sa kanyang isipan. At bigla itong ngumiti at sinabi kay Yui. Miss Yui palaka lang pala akala ko ng ano na nangyari sa'yo. Agad na kinuha ni Daryl ang palaka sa kanyang braso at ito ay tinapon sa malayo. Nagtawanan ang dalawa habang nagkatenginan. Hinawi ni Yui ang tubig sa mukha ni Daryl at ang dalawa ay naglaro ng tubig ng parang mga bata. Masaya ang dalawa habang sila ay nakalablab sa tubig. Hindi nila namalayan ang oras at ang dahilan kung bakit sila nagpunta sa waterfalls. Nais kasi ni Yui na mapakita kay Daryl ang kanyang kasanayang spiritual at nais nito na matutunan ni Daryl ang paggamit dito. Pero sa kanilang pagsasaya ay nawala sa isip ng dalawa ito, lumipas ang ilang oras ang dalawa ay masayang nakalablab sa tubig ng waterfalls. Biglang napaisip si Daryl, hala, Miss Yui masyado na tayo nalibang hindi na natin nagawa upang mapagsanay. Tumawa si Daryl, ituturo mo pa sakin ang kasanayan na meron ka. Pero mukhang hindi na pwede dahil anong oras na. Masyado na tayong nagtagal dito. Napaisip din si Yui.
Paumanhin Ginoong Vin, masyado ako namangha sa lugar na ito kaya ang aking saya ay nang ibabaw. Hindi ko naisip ang tunay natin pakay dito. Nahihiyang sabi ni Yui kay Daryl. Wag mo na isipin yun, Miss Yui. Kahit naman ako ay naging masaya ng sobra, lalo na nung nakasama kita dito. Nagkatinginan ang dalawa at si Daryl ang humawak sa mukha ni Yui. At agad itong hinalikan si Yui. Hindi nakagalaw si Yui at ito ay napapikit na din. Tuluyan na naghalikan ang dalawa. Gumalaw ang mga kamay ni Daryl sa mga hita ni Yui. At agad itong napunta sa malambot nitong dibdib. Nang ipapasok na ni Daryl ang kamay niya sa damit ni Yui. Agad na ilang si Yui. Ginoong Vin. Agad na bumitaw si Yui sa nangyayari at ito ay nahiyang sinabi. Halika na. Tayo na. Kailangan na natin bumalik sa palasyo. At kailangan pa natin magtago upang hindi mahuli at makita na kung bakit tayo basa ang ating mga damit. Oo, pumunta sila Daryl at Yui nang walang dala na pamalit na damit. Napatigil si Daryl saglit at bigla din itong nahiya. Hinawakan ang magandang mukha ni Yui ni Daryl. At sinabi, tama nga, kailangan na natin bumalik sa palasyo, baka hinahanap ka na din ni Master Ken. Biglang pumasok sa isip ni Daryl na si Yui ay nailang sa nangyari at para bang hindi pa ito nakakaranas ng gawain ng lalaki at babae. Kaya napangiti ng palihim si Daryl. Si Miss Yui ay isa pa pala birhin. Kung nagkataon ako pa lang ang unang makakakwa sa kanyang pagkababae. At nauunawaan ko din kung bakit bigla siyang nailang. Ngumiti si Daryl kay Yui at hinawakan ang kamay nito. Halika ka na, Miss Yui, alalayan na kita. Ngumiti din si Yui at nawala ang pagkailang nito. Dahil sa puso ni Yui ay lubos siyang humahanga at may pag-ibig na siyang nararamdaman kay Daryl. Habang naglalakad ang dalawa, nabasa ang mga damit. Hubog na hubog pa rin ang magandang katawan ni Yui. Si Daryl ay hindi pa rin mawala sa isip ang magandang katawan ni Yui. Agad itong humawak sa baywang ni Yui at ito ay niyakap. Miss Yui, saglit lang. Yamakap si Daryl at sinabi, salamat sa pagsama sa akin dito. Sana ay wag kang magbago sa akin, dahil sa nangyari kanina lang. Nagulat si Yui at sumagot. Tumawa ito at sinabi, Ginoong Vin, wag mo na isipin iyon, ang importante ay makabalik agad tayo sa palasyo ngayon. Habang naglalakad ang dalawa na magkahawak ang mga kamay, nagsalita si Daryl at nagtanong, Miss Yui, hindi tayo nakapagsanay ng kakayahan mo at hindi mo ito napakita sa akin. Maaari ko muna bang malaman kung anong kakayahan ang iyong tinataglay? Oo, sa isip ni Daryl ay masyado siyang nahihiwagaan kung anong kasanayan ang tinataglay ni Yui. Ngumiti si Yui at sinabi, Ginoong Vin, ang aking spiritual na kakayahan upang makita ang isang bagay kahit na ito ay natatakpan ng anumang mga bagay. Kahit ilang bundok pa ang nakaharang ay kaya nitong tumagos ang aking paningin. Nagulat si Daryl. Ano? May kakayahan si Miss Yui ng ganon pambihirang teknik. Hindi ko inaasahan na may taglay na kasanayan ang isang elf na tulad ni Miss Yui. Sa gulat napaisip ulit si Daryl. Kung matutunan ko, itong kasanayan na ito, ay malaking pakinabang sa akin sa hinaharap. At makakadagdag pa ito sa aking spiritual na lakas. Labis na nanabik si Daryl, na wala sa kanyang isipan ang nangyari sa kanila ni Yui. Na sila ay naghalikan. Ginoong Vin, bakit hindi ka na nagsalita? Ano ang iniisip mo? Nagulat ka ba sa aking kasanayan? Nahimazmasan si Daryl at sinabi ng pabiro. Kung ganun, Miss Yui, kahit ako ay may damit at pangbabang kasuotan ay nakikita mo ang aking katawan. Nagulat at nahiya si Yui. At sumagot ng naiilang. Ginoong Vin, tama ka nga, ngunit hindi ko ito ginagamit basta-basta, at kailangan mo muna gumamit ng spiritual na lakas para ito ay lumabas. Kaya wag kang mag-alala, wala akong nakita sa iyong katawan, sabay ito ay tumawa. Totoo, nahihiya si Daryl sa kanyang naisip na baka nakita ni Yui ang kanyang maselang parte ng katawan na nakatayo. Nawala ang hiya ni Daryl at tumawa rin ito. Masayang naglalakad ang dalawa sa masukal na damuhan. Nang makarating na sila sa palasyo ng mga elf, agad-agad silang magbitaw ng kamay. Miss Yui, hindi pa rin ata tapos ang pagsesenay ni Miss Lin sa lugar ng pagsesenay. At baka si Master Ken ay nandun pa rin sa kanyang mga halaman. Sumagot si Yui kay Daryl. Mukhang tama ka nga, Ginoong Vin. Buti na lang ay mabilis tayong nakabalik dito sa palasyo. Ngumiti si Daryl at sinabi, salamat ulit sa oras mo na binigay sa akin, Miss Yui, para ako ay samahan.
Sige na, pumasok ka na sa palasyo at baka may makakita pa sa atin. Maligo ka na din at magpalit ng damit. Sabi ni Daryl na may saya sa kanyang muka. Tama ka nga, Ginoong Vin, papasok na ako sa palasyo. Mag-ingat ka. Bigla itong humalik sa labi ni Daryl. At naglakad papasok sa palasyo. Naiwan si Daryl sa labas. Patuloy pa rin ang paghanga ni Daryl sa katawan ni Yui at ito ay nakatingin habang si Yui ay naglalakad. Sobra kong saya dahil hindi ko naisip na ang tulad ni Miss Yui ay mapapalapit sa akin ng husto. At naisip ni Daryl din ang paghalik sa kanya ni Yui. Sadyang sobra kong saya sa araw na ito. Na kahit na bago nangyari ang lahat ng ito, ay may nangyaring hindi maganda sa akin. Kanina lang ang Charlie na iyon ay gusto ako patayin, sa tulong ni Miss Lin kaya ito ay napigilan. Alam ko hindi pa tapos ang Charlie na iyon sa akin kaya kailangan ko mag-ingat sa elf na iyon, bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Kailangan ko maging maingat at hindi maging kampante habang nandito ako sa lugar ng mga elf. Dahil kahit anong oras ay pwede ulit mangyari na lusubin ako ni Charlie. Sa pagkakataon na iyon maari akong mapahamak. Sa ngayon kailangan ko muna makabalik sa aking kubo, at baka makita pa ako dito nila Miss Lin at Master Ken. Mabilis na naglakad si Daryl papunta sa kanyang kubo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!